Ginamit ko po ang Herbalife Nutrition as my sports nutrition. Marami pong nag-improve sa katawan ko. Nag-improve po yung digestive system ko, yung body fat ko, mas bumaba pa din. And at yung visceral fat po. And syempre po, ngayon po ay magpo-47 years old na po ako. Ginagamit ko na to for healthy aging, flexibility, and mobility. And sobrang love ko po yung product. Kaya po, in-achieve ko po yung 50% na discount para po mas ma-enjoy ko po yung pag-consume ng product. And syempre po, kasabay din po nun yung business and ayun po, ang tawag dito, nakakapag-share din po tayo sa family, sa neighbors, sa community po. And ang background ko po, ako po isang dentista and as a part-time Herbalife member, nag-i-income na po ako ng extra 20,000 pesos. So kung gusto niyo po pang matutunan yung regarding sa income habang kayo ay member, yan po, attend lang po dito sa mga announcements sa training at sa binibigay ng coach nyo. And itong Virtual Nutrition Club ay importante everyday na maka-join ka except Monday. Yan, dahil dito po matututunan mo yung lahat about wellness. And kapag Sunday po, tinuturo din po dito kung paano natin palakasin ang ating emotion and spiritual para po mas maging mabuti pa po tayo sa mga ginagawa natin everyday. Yan, that's why I love Herbalife. Thank you, Nida, for sharing my screen PowerPoint. Yan. So, proceed na po tayo sa ating topic for today. Yan, matututunan natin kung paano natin maiintindihan yung tinatawag na phytoestrogen, yung mga haka-haka or maling paniniwala tungkol sa soya, at yung benefit na pwede nating matanggap sa pagkain ng soya products. Yan. So, next slide po. So, tandaan po natin na ang soya ay kinilala na pinakapangunahing pinagkukunan ng protina sa iba't ibang bahagi ng mundo. Yan, pakiclick lang po. At ginagamit bilang pangunahing pagkain ng mga maraming lumipas na taon. So, sa katunayan na pag-alaman sa pag-aaral na marami itong binibigay na benepisyo sa ating kalusugan. Yan, click mo lang, Besh. Yan, so soy foods have long been recognized as good sources of protein. So, sa next slide, ang soya din ay mababa sa saturated fat at meron siyang natural cholesterol free na hindi katulad na nakukuha natin sa mga protina na nagmumula sa animal products. Yan, pakiclick, Besh. Kaya dito, pinatunayan na ang fat content ng soya ay polyunsaturated. Ibig sabihin, nagbibigay ito ng magandang epekto sa daloy ng dugo at sa kalusugan ng puso. In addition, kapag may soya ka sa iyong kinakain, napapataas nito ang pagkonsumo ng vitamin K, katulad ng vitamins, katulad ng vitamin K, at pinapataas din nito yung pagkonsumo mo ng minerals, katulad ng calcium, magnesium, and iron. So, meron din itong fiber na hindi mo makukuha sa animal protein. Kung mapapansin nyo dito sa picture sa right ninyo po, na ang pinakamataas po sa soybeans na raw, kapag meron kang 100 grams, so meron kang 1,799 magnesium. So napakataas no, na nakukuha natin ng potassium, vitamin C, protein, iron, vitamin B6, and magnesium. Kaya tinatawag po siya na nasa top list. Yan, pagdating sa protein quality. Meron din ito siyang essential amino acid building blocks that manufacture all kinds of special protein structure in our body needs. Yan. So talagang impressive yung binibigay na nutritional profile ni soya beans. Yan. So sa next slide, yan. Soy protein supports muscle building. So kapag gusto natin mag-build ng muscle, ang alam lang po natin na pinagkukuhanan ay whey protein o yung tinatawag na animal protein. May mga naniniwala na nagkokonsumo ng protein na bababa daw ang testosterone level.
ng isang lalaki kapag nagko-konsumo siya ng protein. Pero hindi ito pinaniniwalaan at haka-haka lang ito. So ayon sa researches, sa meta-analysis, walang kinalaman ang soya or yung isoflavone o yung kilala sa phytoestrogen, walang kinalaman yung pagtitake nito sa pagbaba ng testosterone level ng mga kalalakihan. Yan, pakiclick mo lang, Besh. So, soy is a great source of protein rich in arginine, the amino acids that body uses to produce nitric oxide. Kaya po, maganda po siya talaga sa heart, lalo na sa blood flow natin kasi nakakatulong siya na pwedeng mapagkunan ng arginine. At itong arginine ito, siya po yung mas nagpo-produce ng maraming nitric oxide para magamit ng katawan natin. Yan. Next slide po. So soy is sustainable alternative to animal proteins. Bakit at paano? Dahil pinipili natin sa ngayon na maging plant-based food natin ang soya, kung saan ang pagbabasehan nito ay yung environmental impacts sa pagpapalaki at pagpaparami na pinagkukunan ng animal protein. So, ang soya production ay gumagamit ng mas less na tubig at lupa at nagpo-produce lamang ng kaunting greenhouse gases. Yan. So, pakiclick, Besh. You can help the planet by consuming more plant-based protein like soy. Next. And producing 1 pound of beef protein versus 1 pound of soy protein, it takes about 13 times as much land, 11 times as much water, and generates about 10 times as much as carbon dioxide equivalent. Kaya mas talagang nakakabuti po na tayo mas kailangan ang plant-based protein po ang mas nagbibigay ng maraming benepisyo sa katawan at sa ating kalikasan. Yan. Next po. Yan. So, myths and concern around soy. Are phytoestrogen bad? Yan. So, lagi ito, no, yung nagpapalito sa ating mga consumers kung okay lang ba na magkonsumo tayo ng mga phytoestrogen, kung nakakabuti po ito sa katawan natin. Una dito, tinuro ni Susan Bowerman na yung pagkakaiba ng chemical structure ng plant-based and plant-based estrogen and yung estrogen na nagmumula sa ating katawan. So next po, yan. So ang pagkakaiba lang nito, pakiclick, Besh, ang estrogen na nasa katawan natin ay pinoproduce ng ng endocrine system. So meron dito sa babae, meron din dito sa lalaki. Kung sa babae, meron din po ito sa breast, sa pituitary gland, liver, adrenal glands, skin and fat tissue, and ovaries and placenta. So sa male naman po, nasa fat tissue lang siya at nasa testes po ng male. And while po sa phytoestrogen, na galing sa plant, yan po, nagmumula po siya sa mga beans, and then meron din po siyang small amount sa mga prutas and gulay. Kasi yung phytoestrogen, siya po yung nagbibigay na para hindi mabulok agad yung isang plant. So, meron din po talaga siya, meron din po talagang phytoestrogen sa ibang mga kinakain nating prutas and gulay. Pero si soya beans ang pinakamataas at pinaka-quality na protein na matatanggap natin. Yan. So next po. Yan. So the key point is phytoestrogen is soy are not the same as estrogen made by the body. So maaaring magkapareha sila, pero yung epekto nila sa katawan natin ay magkaiba and do not exert the same effects on body. So yung estrogen na nasa katawan ng tao na naproproduce, kapag nagiging hindi siya balanse, nagkakaroon siya ng iba't ibang karamdaman sa loob ng katawan. Pakiclick, Besh. Pero yung phytoestrogen na nagmumula sa halaman, siya po yung maraming benefit, good benefit po na pwedeng maranasan natin sa katawan. Lalo na doon sa may mga cases na PCOS, ovarian cancer, postmenopausal symptoms,
prostate cancer sa mga lalaki and breast cancer. May maganda silang naidudulot sa katawan ng tao para maiwasan natin tong mga syndromes na to. Yan, next po. And how do phytoestrogens work on the body? Sige, Besh, click mo lang ng click yan. So sa reproductive health, nakakatulong siya dahil nakaka-relieve siya ng mga hot flashes. Yan, sa reproductive health sa lalaki yung sa prostate cancer na natutulungan na ma-prevent na magkaroon ng prostate cancer sa mga lalaki. And it also improve our menstruation po. Yan. So inaayos niya po yung mga menstrual problem natin. So heart health naman, it reduces high blood pressure and improves blood sugar control. And meron kasing mababang cholesterol ang soybeans, kaya nakaka-help po siya na mag-improve po yung cholesterol level sa katawan natin. Sa immune system naman, it reduces inflammation kasi nagsisilbi na ang soya, ang phytoestrogen, na maging antioxidant, anti-mutagenic, and anti-cancer. Meron siyang ginagawa sa katawan natin. For example, yung isang taong may condition na meron siyang breast cancer. Kung kakain siya ng may product na may soya, hindi, kumbaga, nape-prevent niyan dumami. Hindi siya nakakatulong para mag-multiply ng mga bad cells sa katawan. Kung hindi, nape-prevent niya or nare-reduce niya. Plus, sa skin health naman po, nahi-help niya po yung skin natin na makapag-produce ng maraming collagen para hindi tayo agad tumanda. At yun po, sa bone health naman po, lalo na sa mga kababaihan, mas nape-prevent po yung maagang pagkakaroon ng osteoarthritis or yung mga osteoporosis. Yan po. Siyempre po, best din po ito sa ating brain health, sa ating cognitive function, kasi po, talagang nagre-release po to ng mga good chemicals na makakatulong sa ating brain health. Yan. Next po. Ayun, nawala si Besh. Besh, next slide po. Yan. So, does soy increase breast cancer risk? Yan. So, sabi ni Susan Bowerman, yan, next, pakiclick. Soy iflavonoids do not increase breast cancer risk. So, ang myth dyan, eating soy foods raise your risk of breast cancer. So, ang fact, soy foods are safe for men and women and provide fiber and cancer fighter. Kaya po si soya, hindi po siya yung nagduduplicate pa ng mga bad cells sa katawan. Nakaka-help po siya para ma-prevent at matulungan na maging maayos po ang ating health. Yan, next. So, can soy actually reduce breast cancer? So, according sa Asian Epidemiologic Studies, a higher consumption of soy in early life. So, mas maganda pala na mas makatake po tayo ng mga soya sa mga early life natin, 20s, ganyan. Kasi, according sa studies, 25 to 60% nare-reduce yung pagkakaroon ng breast cancer risk. And according sa American Menopause Society, yan, Menopause Society na po yung nagsabi nito ha, pakiclick lang Besh, na ang soy-based isoflavone na meron tayo sa ating Formula 1 sheet do not increase the risk of breast or endometrial cancer. Yan. So, yan po yung kagandahan at ang kabutihang news pagdating sa pagkain ng soya beans. Yan. Next po. Yan. So, does soya have feminizing effect of men or nagke-create ba ng man boobs pagka kumakain po ba ng soya or nagko-consume ng soya? Kasi karamihan ng mga nagbubuhat ayaw nilang mag-take na mga soya or mga phytoestrogen na supplements. Yan. So, according sa studies, there has been no report of feminizing effect in men who were exposed to as much as 150 milligrams a day of soy isoflavone. Pero nung unang panahon, merong 60 years old na Japanese
na nagkaroon ng man boobs effect or nagkaroon ng feminization effect sa katawan niya. Bakit? Kasi ang tinitake niyang soya is more than recommended daily allowance na soya. Malaki, naka 3 quarts po siya soy milk a day. Na ang katumbas niyan ay 360 milligram per day nagtitake siya. Bukod doon, yun lang yung food niya and with unbalanced nutrient deficiency. Kaya po nangyari sa kanya yon. Siya lang po yung nag-iisang record na nagkaroon ng feminization sa pag-inom ng soya. Pero hindi talaga yon ginawang basehan para maging totoo na nakakapag-feminization ang pag-inom ng soya. Yan. Dahil yung soya na nakokonsume natin is about 150 milligrams a day. Yan. Next, Besh. Yan. So, sige, Besh. How to incorporate more soy into your diet. So, paano ba natin i-incorporate ang soy sa ating diet? So, meron dito mga sinabing mga examples katulad nitong endamame. Pwede natin tong gawing soup or salad. Pwede din natin tong gawing snack. Meron din tayong tempe. Yan, pakinext lang po. Na partially cooked. Ito po ay fermented. Maganda rin po itong great source of probiotic. Katulad din ng miso sa next slides. Yan po. Ito po ay isang klaseng paste fermented soybeans na pwedeng ihalo sa soup. And meron din po tayong soy milk na made from dried soybeans na pwede siyang maging yogurt. And next po is yung soy nuts. Roasted whole soybeans na pwede nating gawing snacks. And meron din po tayo, available din po yung ating soy protein powders. Yan. And then meron din tayong tofu, cheese that is made from soy milk. Yan, na pwede nating gawing fried or grilled. And sa ating pong Herbalife Nutrition, meron po tayong isolated protein powder. Yan, na merong nadagdaan ng 14 steps in process. Meron from seed to feed, meron siyang ingredient with the purpose, care at every stage, nutrition that you can trust. At yan po ay ang ating Formula 1 nutritional shake. Sa next slide po, at ang ating personalized protein powder na merong isolate soy protein, high quality protein, derived from soybeans. Ibig sabihin, wala na, tinanggal na yung mga fat content niyan, yung mga impurities niyan. Kaya po sinabi po na ito ay isolated soy protein. So all the fat and carbohydrates has been removed from the soybeans, leaving a protein powder that can be incorporated into a variety of food. So enjoy one of nature's healthiest plant that has been a staple in Chinese diet for over 5,000 years na. And a food that is high in protein, cholesterol-free, and antioxidant-rich. So yan po yung contribution ng Herbalife Nutrition na meron tayong ganyan as part of our protein supplement na pwede nating i-incorporate sa ating daily lifestyle. Yan po. At dahil dyan, maraming salamat po at naway marami po kayong natutunan tungkol sa phytoestrogen or yung ating Eyes of Labon. Back to you, Coach Jessie.